O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, umarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magandang umaga at maligayang pagdalo sa ating banal na misa. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ika-2 linggo ng Adbyento. Isama po natin ang mga sumusunod na intention. Pasasalamat sa patuloy na pagaling ng karamdaman ni Mr. Jerry Archiboque at para sa mga kaluluwa ni Naasito, Merlin, Nestor, Ronel at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat at simulan na natin ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-isa ng Espiritu Santo, nagbay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin, Amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa marami nating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan, upang kami ay kaniyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem, na hinamo ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at patayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaninningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastor. Yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Ngayon yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may suplin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya magiging payapa. Kung mga agsisisi at di babalik sa nagawang masama. Ang magpaparangal sa pangalan niya kanyang iniligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay nagdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawin maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman at ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na nakapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapangingilabot na ugong. Matutubok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupo ng
kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na mga naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyo mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daragdag sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagbabahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkulit sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binibinyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaibalang at puluputyukan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalab ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. All the time. O, di ba binago na natin yan? God is good. Nakasabi niyo kung kumbinsido kayo. Wala naman mga. God is good. Pag ang Diyos ay magbigay, ang bilbil ay yung katabi. O, huwag mahiyang magtao. Kung nagsisimba kayo noong nakarang linggo, I'm sure na pinaliwanag na ng mga pari kung ano ang ibig sabihin ng Adbiento. Subukan natin. Sino ang makaalaala? Sino ang makapagbigay sa akin ng tamang sagot? Anong ibig sabihin ng Adbiento? Wala, hindi alam. Ibig sabihin, pagdating o may darating. Dahil may darating, kaya tayo ay maghahanda. Tayong mga Pilipino, wala tayong problema kung mayroon tayong bisitang paparating. Well-known tayo sa pagiging hospitable. Kayo nga?
Landian ninyo. Hospitable. Galing na. Tama ba yung pronunciation, ma'am? Nandyan na yung paglilinis ng bahay, may masasarap na pagkain, ilalabas ang pinakadabas na kumot na may amoy pang alkampor. No? Gagawin natin ang lahat para mapasaya natin ang ating bisita. Lalo na kung pari ang bisita, di ba? Pakainin ng masasarap na pagkain. O may isang pari nagmisa sa barangay, di ba? Ang style doon, hindi dito sa chapel pinapakain, sponsored by family. Kaya pagkatapos magmisa, doon na punta na sa bahay. Tapos doon, nilabas na ni sister ang litsong manok. Tinikman ni father, pagtikim ni father, ang sarap talaga sa lasa. Sabi ni father, sobrang sarap sister, ang galing mo magtimpla, sarap masyado. Sige father, sa'yo na yan, kanin mo yan, ubusin mo yan, mamatay ka sana. Dalhin mo pa yung nasa, nung tinalin, pangsabong ng mister ko, dalhin mo na yun sa kumbento. Tapos, sunod na nilabas ay yung saging. No? Sa pagtingin mo pa, sakto sa ilong sister, patamis masyado, ang sarap. Sige pa, sa'yo na yan, sir. Dalhin mo yun sa kumbento yung buong buhay. Natakaw mo kasi. Tapos, biglang lumabas yung anak na nagpakain, no? Nagpakain. Sobrang sexy, napakaganda. Sabi ni father, ang ganda-ganda ng anak mo, sister. No? Napakaganda. Sobrang sexy. Sabi na nagpakain, sige father, sa'yo na yan. Dalhin mo yan sa kumbento. Sa'yo na lang. Kaya minsan, gusto ko rin. Yeah. Gusto mong gawin, dalhin ko para iparis ko sa sakristan ko. Di ba? Okay yon mga kapatid, kung alam natin ang pagdating ng bisita, kung anong oras, kung anong araw. Mapaghandaan natin yung pagdating niya. Tulad dito sa parokya natin, dahil alam natin ang pagdating ng Jubilee Cross, sobra-sobra ang paghahanda, ang daming baboy at manok ang nabiktima. At ang mga simbahan sa parokya at sa mga kapilya, parang may kasalan. No? Grabing dekorasyon. Sobra bongga ang pagsalubong at pagtanggap ng Jubilee Cross. But maraming salamat pala sa inyong cooperation. Ang problema lang mga kapatid, kung hindi natin alam kung anong oras o araw darating ang bisita. Yan ang problema natin ngayon sa pagdating ni Jesus. May dalawang major na pagdating ni Jesus mga kapatid. Una ay yung pagdating niya, yung unang pagdating, yung first coming. No? Ang kanyang kapanganakan. Wala tayong problema doon kasi fix na. May pizza na yun. Ayon ay December 25. So, ginugunita na lang natin. Kaya kung paparating na ng Pasko, ang daming nagpakabait dahil sa paghahanda ng Pasko. Mga inaanak, naging mabait sa kanilang ninong at ninang. Dahil gusto nilang bigyan ng regalo. Pero wise ngayon ang mga ninong, ninang, magpupost agad sa Facebook. Sabi nila, mga inaanak, mahal na mahal ko kayo. Concern lang ako sa inyo. Ayaw ko kayong mahawaan ng COVID, kaya huwag na kayong lumabas ng bahay. Kuripot na din. Pero nag-post din si inaanak. Sabi niya, Ninang, nahatid na po ni nanay ang box sa gate nyo para sa regalo ko para namamasko po. Parang module lang. So walang problema yan kung alam natin ang pagdating ng bisita. O walang problema sa unang pagdating ni Jesus dahil nakafix na yan, December 25, yun po ang una niyang pagdating. Ang malaking problema mga kapatid ay ang pangalawang pagdating ni Jesus dahil hindi natin alam kung anong oras o anong araw
na si Jesus mismo, hindi niya alam kung kung kailan siya babalik. Dahil hindi natin alam kung anong oras o araw, kaya dapat maging handa tayo. Dapat paghandaan upang tayo ay maging handa sa mga major na pagdating na Jesus. Dapat maging handa tayo sa mga minor na pagdating sa ating buhay. Dumarating sa Jesus sa atin sa panahon ng may lumalapit sa atin na nangangailangan. Ito ang tandaan natin, mga kapatid, na bawat tao na lumalapit sa iyo upang humingi ng tulong, siya po ay sa Jesus, hindi po yung nanghihingi sa iyo. Naalala ko ang isang kwento, no? Si Lorena. May Lorena ba dito? Gawa ko lang, Lorena na lang. Hindi ko to girlfriend dati, ha? Gusto niyang makasama sa Jesus. At isang gabi, nanaginip siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Lorena, malaki yung boses na Jesus, no? Lorena, bukas tutuloy ako sa bahay. Ganun. Excited na si Lorena. Pagkagising niya, dahil baka darating sa Jesus ng umaga, nagwalis siya agad, nagluto siya ng almusal, baka doon kakain sa Jesus. Kaya halos lahat ginawa niya ang paghahanda. Aroy, dumating na lang ng alas 9, walang Jesus na dumating. Pero may kumatok. Tuk, tuk, tuk. Excited na si Lorena, baka sa Jesus na to. Sa Jesus talaga dumating talaga, hindi niya ako binigo. Excited siya, pumunta. Di ba, pag dalaga, bago pupunta doon, harap sa bisita, dadaan mo na sa salamin, no? Salamin mo na, paganda, kung ayos yung mukha, no? Tapos, pagdating doon sa pinto, binuksan niya. Paano tunog ng pinto? Pagtingin niya, sa Jesus o hindi? Bakit alam niyo? Hindi si Jesus isang pulubi na humingi ng pagkain. Sabi ni Lorena, ay hindi pwede kasi ang pagkain ko ay para lang kay Jesus. Baka kulang pa nga yan. Marami yung marami niyang mga alagad. Matatakaw pa naman yun. Kaya hindi pwede. Umalis si pulubi. Yan naman, dahil hindi pa dumating si Jesus, tuloy-tuloy pa ang paghahanda ni Lorena. Kaya, nagluto naman siya ng nagluto naman siya ng tanghalian. Kaya sabi niya, baka darating si Jesus ng tanghalian, paghandaan ko siya ng masarap na pagkain. Kaya, nagmalingki siya, halos lahat pinaghandaan niya para masarap na pagkain. Aroy, dumating na lang 12, nag-1 na lang. Nag-alas 2 na lang, hindi pa rin dumating si Jesus. Pero pag alas 2, may kumatok. Anong tunog? Tapos, sabi ni Lorena, ito na siguro si Jesus. Madali-dali siya, tingin mo na sa salamin. Kasi busy siya. Tapos pagdating niya doon, binuksan niya ang pinto. Anong tunog? Uy, bakit gano'n ang tunog? Anong tunog ng pinto? Okay, pagbukas, pagtingin niya sa labas, si Jesus o hindi? Hindi pa rin. Yung kapitbahay pala niya na may anak siya na hospital, hingi siya ng pera. Sabi, Lorena, bigyan mo ko ng pera. Sabi na, ay hindi pwede. Kasi baka ito ang pera ko ay ginastos ko sa pag-prepare ng pagkain. Tapos, ito, ipabaon ko to kay Jesus. Hindi pwede, sa iba na lang. Ay, kawawang kapitbahay, umalis na. Tapos, tuloy pa rin ang paghihintay ni Lorena hanggang umabot na ng gabi. Tapos, ininit na lang niya yung pagkain niya kasi nakain ng daming pagkain nung sa lunch. Ininit na lang niya. Tapos, hinintay niya sa Jesus hanggang umabot ng alas 8 ng gabi. May kumatok. Jesus na siguro to. Ano ginawa niya? Nag-prepare mo na. Kasi haggard na siya. Tapos, sabay takbo sa pinto. Sa Jesus na talaga to. Binuksan ang pinto. Anong tinatulog? Okay. Pagbukas niya sa pinto, si Jesus na hindi? Hindi. Bakit alam ninyo?
Pagbukas niya sa pinto, isang dayuhan na gustong makiusap sa kanya na doon matulog sa bahay niya. Sabi ni Lorena, hindi pwede! Baka dito si Jesus matulog. Dito sa Jesus, dami man lang, wala nang hindi na magkasya. Kaya doon na lang sa iba. Hanggang umalis yung dayuhan, kawawa. Tapos, naghintay pa rin si Lorena hanggang alas 9, hanggang nakatulog siya. Noong nakatulog siya, nagpakita sa Jesus sa kanya. Sinumbatan agad niya sa Jesus. Ikaw ah! Ikaw pa ni Lorena. Ikaw, Panginoon ah! Bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? Akala ko dumating, bibisitahin pa ako sa tanong. Sobra pa naman paghahanda ko. Bakit hindi ka dumating? Sabi ni Jesus, dumating ako sa bahay mo ng alas 9, alas 2, at alas 8 ng gabi. I think the message is very clear, mga kapatid. No? Kung ano yung tinatanggihan mo, na lumalapit sa iyo, na humingi ng tulong, tinatanggihan mo rin sa Jesus na dumating sa buhay mo. Amen? Okay? Pumalakpak sa Panginoon. Lahat ng mga madadamot, no? Marami. Mga kapatid, dumarating sa Jesus sa buhay natin sa pamamaraan ng mga ating kapwa na nangangailangan. Malinaw yan sa sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 40 na whatsoever you do to the least of your brothers and sisters, you do? Ano sa you do unto me. Sa Tagalog, napakagandang pakinggan kung ano ang ginawa mo sa pinakahamak mong kapatid ay ginawa mo sa akin. Kaya huwag magsawang tumulong sa kapwa dahil sa Jesus ang iyong tinutulungan. Pangalawang minor na pagdating na Jesus sa ating buhay, mga kapatid, ay ang ating individual na kamatayan. At dapat maging handa tayo dahil kung tayo ay mamatay, yun na yun. Final na yun. Wala nang atrasan, haharap ka na sa Panginoon. No? Naalala ko yung kwento ni Pedro, no? Na dinalaw siya na sinundo siya ni kamatayan. Sabi ni kamatayan, Pedro, mamatay ka na. Oras mo na, mamatay ka na ngayon. Sabi ni Pedro, hindi pwede kamatayan. Kakapanalo ko lang sa luto, kakalabo ko lang ang negosyo ko. Maliit pang anak, hindi pa ako pwede, hindi pa ako handa. Hindi pwede. O nandito ka number 1 ka sa listahan ko. Kaya sinundo na kita ngayon. Wala na magawa si Pedro. Kaya ang tinanggap na lang niya na mamatay na siya. Pero may naisip siya, kamatayan, pwede ba kitang mapaglingkuran? Pwede ba kitang ititimpla ng kape? Pumayag si kapatid. Sige, kasi ang number 2, taga barangay 1, no? Malayo-layo pa man, mga 1 oras pa, no? So para makapag-enjoy pa siya, hindi malate na lang ako doon magsundo sa taga barangay 1, no? Yung pangalawa. Kaya nagtimpla ng kape si Pedro. Ang tusong Pedro, nilagyan niya ng pampatulog. Yan, tina niya si kamatayan. Ito na, kamatayan, mag-inom ka na. Pag-inom ng kamatayan, siyempre, ang resulta ay nakatulog siya. Pagkatulog, kinuha niya yung listahan doon at binura niya yung number 1 na pangalan niya, nilagay niya sa panghuli. Yung tuso talaga. Pagkagising ni kamatayan, sabi ni kamatayan, ang sarap ng tulog ko, Pedro. Magaling ka masarap ka magtimpla. Dahil mabait ka sa akin, hindi na kita uunahin. Magsisimula na ako sa pinakahuli. No? Patay pa rin. Patay pa rin si Pedro. Kaya kung oras mo na. Kung oras mo lang humarap sa Panginoon, wala ka nang magagawa. Amen? Okay, pumalakpak sa Panginoon ang lahat ng gustong mamatay. Marami-rami din pala. Ito po yung makakatulong sa atin upang maging handa tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus, mga kapatid. At upang tayo'y lubusang maging handa, mga kapatid, sundin natin ang payo ni Propeta Isaias sa unang pagbasa natin ngayon. Una, tambakan mo ang mga lambak. Kung mayroon man tayong pagkukulang, gawin na natin ngayon.
Kung may pagkukulang ka sa pagmamahal ng iyong pamilya, gawin mo na ngayon, huwag mo nang ipabukas. Dagdagan mo yung mga lambak ng kakulangan ng iyong pagmamahal. Amen? Pangalawa, patagin ang mga burol at bundok. Bawasan na natin ang ating kayabangan. Kaya hindi ka makapasok o hindi makapasok ang Diyos sa buhay natin dahil mahangin ka masyado. Magpakababa ka. Amen? Wala tayong dapat may pagmayabang sa harap ng Diyos. Tayo pong lahat ay galing sa alikabok. Tayo po ay nangangailangan ng awa. Amen? Mas kinakaawa ng Diyos ang mga taong marunong magpakumbaba. Pangatlo, patagin ang mga baku-bakong daan. Napakahirap dumaan sa mga sira-sirang daan. Noong nakaraang araw, naghatid kami ng Jubilee Cross sa isang chapel dito sa ating parokya. Ang hirap ng daan. Nahihirapan ang sasakyan. Dahil sa pagiwang-kiwang ang takbo ng sasakyan, nauntog ako sa bubong ng truck. Oh my God! Ang sakit! At nakita ko na may nahulog na 5 buhok sa ulo ko. Ang sakit kaya. Sobrang pangihinayang ko, of course. Pero alam niyo mga kapatid, mas nangihinayang ako sa budget para sa daan na yon na hanggang ngayon hindi pa nagagamit. Ouch. So sana, ganun. Tuwirin ang daan. Huwag mamuhay sa kasamaan. Gawin natin ang tama. Huwag haluan ng kabuktutan. Ito ang konkreto na sinabi ni San Juan Bautista, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo. Pagsisihan at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Amen? Pumalakpak sa Panginoon, mga kapatid, ang mga makasalanan. Ngayon mga kapatid, matapos nating maihanda ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon, ang hamon po sa atin ay maging tagapaghanda sa ating kapwa upang sila ay maging handa din sa pagdating ng Panginoon. Maging Juan Bautista din tayo sa iba. Ipakilala natin si Jesus sa ibang tao. Tularan natin ang kanyang kababaang loob. Minsan kasi, mahilig tayo magmamayabang. Nang dahil sa akin, nagbago na yan siya, palagi na siyang nagsisimba ngayon. Inangkin. Nang dahil sa akin, dahil sa aking pagsisikap, nabuo ko yung sambayanan na yan. Naging aktibo na sila ngayon. Dati hindi yan sila nagsisimba, wala silang pakialam sa simbahan. Pero ngayon, dahil sa aking pagsisikap, naging aktibo na sila sa komunidad na yan. Inaangkin natin agad kung ano man ang bunga ng ating ginagawa. Pero si Juan Bautista, mga kapatid, malinaw sa kanya na siya ay isang tagapaghanda lamang. Hindi siya ang bida, kundi si Jesus. Tapos na, mga kapatid, maging handa, maging tagapaghanda, katulad ni Juan Bautista. Amen? Okay, tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naglulos sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa buhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tayong mga kapatid ay naghihintay ng mataimtim. Kaya tayo'y lalong masugid na
lumuhog upang sa panahon ito ay loobin niyang pagkamtin ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarahop at ang mga tumatalikod sa masama ay binubuhayan niya ng loob. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang ang kanyang banal na sambayanan ay kanyang dalawin at lingapin, palagian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang sa pagtaguyod ng may kapal, pumuti ang panahon sa araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang malunasan ang mga karamdaman, mapawi ang kagutuman at pagsugpo, ang tanang kahirapan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang tao'y manatiling matapat sa pagiging saksi, ang Diyos ay pag-ibig sa harap ng mga taong napakarami, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating iangat sa Diyos ang mga personal nating mga pangangailangan. Isama natin sa ating panalangin ang mga may sakit nating kapatid na nasa hospital at lalong-lalo na rin na nasa kanilang tahanan. Ama naming makapangyarihan, kami naninigluhod sa iyong pagbigyan sa mga kahilingan naming mga tagapag-alay ay ang Diyos na totoo at tao namang totoo ngayoy isisilang. Ang Panginoon naming Jesucristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na berhing Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, na Renate Aguanta na aming tagapamahala at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan, ating banggitin ang mga pangalan ng ating mahal sa buhay kakilala na namatay na.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pamilya ng Diyos at minamahal niya ng lubos, may lakas loob tayong tumawag sa Kanya. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa amin din ngayon na nagkakatipon sa umagang ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga kasalanang nagawa. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumayo. Maghangad at magbigay kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. So, with you all, mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, Dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagawin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa lahat ng naglingkod sa misang ito. Ang ating commentator and lectors, palakpakan natin sila mga kapatid. At sa ating mga choir, no? Palakpakan natin sila. Sa ating sakristan, no? Palakpakan natin. At sa lahat ng inyong dumalo ngayon, sa misang ito, maraming salamat po. At sa ating seminarista na si Seminarian Marlo Teleron, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak ay naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon. At siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang tao nga manunubos, ay puspusin nawa siya niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-iingat ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin.